Mga ka-DIY, isa ka din ba sa naguguluhan kung ano ba yung mga accessories and components and safety devices na ginagamit sa solar setup? Ito, halimbawa meron tayo ditong hybrid 6 kilowatt na DEA inverter. Isi-set up natin yan mga ka-DIY. Pero para ma-set up mo yan, kakailanganin natin ng mga accessories, wires, and safety devices. So yung iba kasi hindi na tinuturo yung mga yan eh. So dito sa video natin, pag-uusapan natin isa-isa at saka kung saan ba natin mabibili tong mga to mga ka-DIY. Para kung magdi-DIY kayo ng hybrid setup, pwedeng si Deye, ayan Deye, shoutout kay Deye. Pwede rin si Demuda, ayan o si Demuda. So kahit alin naman mga ka-DIY, kung alin yung pasok sa budget nyo, kung medyo low budget, pwede naman yan si Demuda. Kung may budget naman, pwede lalo si Deye. So para i-set up kasi yan, kakailanganin natin lahat to. So ito yung mga accessories and components and safety devices na kailangan natin. So simulan natin, ano ba tong mga to? Yung solar panel natin, inverter at battery, yan yung tatlong component, main component natin para mapagana. Si battery yung parang puso ng ating setup, si inverter naman yung utak, at si solar panel yung ating energy source. So para i-connect silang lahat, kailangan natin tong mga to. So unahin natin yung ating solar panel. So para maikabit yung solar panel sa ating bubong, ito kasi rooftop yung nasa picture, pero yung sa bubong, kakailanganin natin ng mga solar mounting. Kagaya nito, L-foot, splice, pangdugtong ng railing, end clamp, at saka yung mid clamp mga ka-DIY. May detail video naman ako. Ito, click nyo lang yung I button dyan sa taas kung paano i-set up yan. Yung ating L-foot sa bubong, yung splice, end clamp, at saka mid clamp. Wala pa kasi ako mid clamp mga ka-DIY eh. Sabay na kasi yung sa order ko ng solar panel. Pero basically, itong mga to ang ginagamit natin para maibutas natin to sa bubong. Yung L-foot, yun yung ibinubutas natin. And then sa L-foot, dito naman natin ikakabit yung ating railing. Yung railing yung mahaba na bakal na pinagkakabitan natin ng solar panel mga ka-DIY. And then ang maghihigpit naman sa ating solar panel, sa ating railing ay yung end clamp at saka mid clamp. Wait lang, ipakita ko sa inyo mga ka-DIY. So ito yung end clamp natin mga ka-DIY, nasa dulo siya, kaya end clamp. Siya yung iipit sa ating solar panel. Ito yung railing natin ha. And then ayun naman yung mid clamp, nasa pagitan ng mga solar panel. At meron pa yung isa mga ka-DIY bukod sa L-foot, splice, L-foot, splice, pangdugtong ng railing, end clamp, mid clamp, meron pa yan yung grounding lug. So ayan, ito yung nasa dulo, dyan natin kinakabit yung ating grounding wire mga ka-DIY. Meron pang isa na hindi binabanggit madalas ng ibang nag-set up regarding sa grounding ng solar panel. So kailangan nyo din dyan ng grounding plate o kaya grounding washer. Di ba? Yung iba tawag dito grounding washer, yung iba grounding plate. So ito po yan. Iniipit po to sa pagitan ng solar panel at saka ng railing. Bakit? Ito kasing mga itong mga ka-DIY, iodized kasi at ano ba tawag doon? Anodized ata yung tawag doon. May protection to para hindi kalawangin. Ang ginagawa ng grounding plate, kinakaskas yan para magkaroon ng electrical connection yung solar panel at saka yung railing. So ito yung ginagamit mga ka-DIY. So ipakita ko sa inyo kung paano to kinakabit. May quick video lang si Solar Tech. Idol natin yan si Solar Tech na nagsiset up ng mga solar. So ayan na, grounding plate. So ayan, pakita ko lang sa inyo galing kay Solar Tech. Ganyan po siya kinakabit yung grounding plate. Pero i-actual ko rin naman yan mga ka-DIY pag nagkabit na tayo ng ating DEA inverter. So ayan, no, nakikita nyo nasa pagitan yan ng railing at saka ng solar panel. Siya kasi yung magkakaskas doon sa ating railing at saka solar panel para magkaroon siya ng electrical connection mga ka-DIY. So ayun na yung para sa ating solar panel mga ka-DIY. Usually yung mga mounting natin yan tsaka yung grounding. Ngayon mula solar panel,
bababa naman tayo papuntang inverter. So, ano yung gagamitin natin doon? Siyempre, kailangan natin ng solar PV cable. Ito po yan, solar PV cable, twin core. Ibig sabihin, dalawa siya, positive and negative. Kaya siya PV cable ay double coated po yan, 'di ba? Meron yung pinaka wire natin sa loob, tapos yung insulator niya, at meron pa siya itong block na to. Kasi pang outdoor talaga tong mga ka-DIY. Kung kutuusin, pwede nyo tong gamitin ng walang PVC or HDPE pipe eh. Pero syempre, for added protection, gumagamit tayo. Pero kung wala, pwede. Kasi yung iba kong setup, ganun, di na ako gumamit. Kasi pwede naman talaga to outdoor. So ito po, ang tawag dito ay solar PV, solar cable or PV cable. So lahat ng mga to, ilalagay ko yung link ha sa video description, ay sa baba ng video. I-click nyo na lang mga ka-DIY. And then, ang kapartner po niyan, meron pa yang grounding cable. Ito 4mm. Kung kaya nyong bumili ng mas makapal, 6mm, mas okay po yun. Sabay po yan. Galing sa taas, sabay yung PV cable tsaka grounding cable pababa. Ngayon, itong dalawa na to, ilulusot natin yan dito. HDPE pipe. O yan yun. High density polyethylene. Yun ata yung ibig sabihin ng HDPE. High density polyethylene. So added protection to sa ating PV cable tsaka grounding wire mga ka-DIY. Kung nakikita nyo, ito yung ginagamit nila. Pwede rin namang IMC pipe or yung metal pipe o kaya yung PVC na orange. Pero ito kasi mas flexible, mas madali iliko-liko mga ka-DIY. Kaya kadalasan ito yung ginagamit nila. Yung size pala nito ay 3/4. Kasi yung una kong nabili, metal na hose, 1/2 ang liit. So, sakto, mali naman yung pinadala niya, wala yung plastic coating. So, ni-return ko na lang. Tapos, binili ko to, HDPE 3/4 to, mga ka-DIY. Or 25mm ata to. Or 20mm. Basta, size niya sa PVC, nasa 3/4 eh. So, ayan, kailangan nyo din yan para sa protection ng ating wire. Tapos, syempre, para ikabit yan sa pader, o kaya sa wall, kailangan nyo ng C-clamp. Pwede na yung single, pero meron itong double eh. So, nasa inyo na kung ano yung gagamitin nyo. 3/4 to. Ayun, no, sakto yan mga ka-DIY. Para may kabit natin to sa pader. Para ikabit to, pwede kayong gumamit ng nail gun, o kaya mag-drill kayo sa pader. So, depende na lang kung ano yung available na tools sa inyo, mga ka-DIY. So, pwede po yung nail gun, o kaya mag-drill ng butas sa pader. So, depende na lang sa inyo para maikabit nyo yan mga ka-DIY. Ngayon, pagbaba natin, papunta na yun sa inverter, yung wire, dadaan muna yan sa ating mga safety devices. So, ito po, ang tawag dito sa box na to ay distribution box. Yung iba ang ginagamit ay yung metal enclosure, pwede rin naman po yun. Pero kung gusto nyong simple at mas madali lang magbutas, kasi metal, mas mahirap pong butasan yung metal enclosure kung wala kayong tools. So, ito kasi plastic, mas madali butasin. Ito po ay HT12 or 12-way. Bakit 12-way? 12 po yan. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12-way. Kasi sa isang breaker, ang ginagamit niyan ay dalawang way. So, ayan. Ngayon, dito sa loob, makikita nyo, andito po yung aking DC breaker, DC SPD, MTS, ACSPD, AC breaker, ACSPD, at saka isa pang AC breaker. So, lahat naman yan, yung sizing yan, diniscuss ko na po dun sa previous video ng ating proper sizing ng solar setup. So, nandun naman yan. Pero, itong mga to, si Etec, yung brand na gamit ko dito, Etec. So, quality yan. Ilalagay ko na lang yung link din sa video or sa video mismo mga ka-DIY para mabili nyo. So, ayan. Ito na yung ating safety device. Ngayon, sa loob nito, para i-connect nyo to, syempre may wiring to sa loob mga ka-DIY. May wiring yan. Tapos palabas, papunta sa ating inverter. So, ito po yung mga wire na kailangan nyo. Ito, bumili ako ng positive at negative. Hindi naman to silicone eh, kasi medyo matigas. Pero mahirap kasi kung ito yung gagamitin mo, kasi nga double coated to, medyo matigas to mga ka-DIY. So, bumili ako yung single coat lang. Ayan no, 'di ba yung pagkakaiba niya? Ay, pero dalawa rin pala to no, manipis lang. Pero mas malambot to.
Mas malambot to kesa dito mga ka-DIY. So ito yung gagamitin natin na wire. Kasi ito, papasok to papunta sa ating DC breaker. And then yung lalabas sa ating DC breaker, ito na yung gagamitin natin papunta sa inverter. At saka papunta rin dito sa ating SPD. Ito na ang ating gagamitin. Mas manageable kasi ito mga ka-DIY. Kung pwede nga silicone, mas malambot pa yun eh. Pag ito kasi ang bined nyo dito sa loob, naku, ang hirap. Kaya bumili rin kayo ng DC cable na ganito. 4mm din to mga ka-DIY. And then para naman sa AC, syempre kailangan din natin ng wire niyan. Papasok at papalabas. At saka papunta kay Meralco. Bali sa 6 kilowatt, 10 AWG yung gagamitin. Ito, bumili rin ako ng isang black tsaka isang puti mga ka-DIY. 10 AWG to. So, Royo yung brand nito. Yung haba, depende sa pagkakabitan nyo ng inverter. Gano'ng kalayo sa inyong distribution panel mga ka-DIY. So, ito ang gagamitin natin. And then, ano pa? Ito pa, kailangan nyo pala ito mga ka-DIY. Kailangan nyo rin ng MC4 at saka yung panghigpit ng MC4, ikakabit natin yan dito. Kasi yung kabilang side nito papunta sa solar panel, ito yung termination ng MC4. And then yung output ng ating DC breaker, kailangan nyo rin ng MC4. Yun yung papunta naman dito sa ating inverter mga ka-DIY. So kailangan nyo rin ng MC4. Tapos ito yung MC4 spanner. Ito yung panghigpit tsaka pangbukas ng MC4 connector. At bago ko makalimutan, ito, ang tawag dito ay cable gland. Ito yung kinakabit ko dito sa taas. Kasi 'di ba binubutasan ko tong mga ka-DIY. Dito ko to nilalagay para dito lalabas yung ating wire, cable gland. Pero yung huli kong bili, yung kay Demuda, medyo maliit pala yung PG9. So ang bilhin nyo ay PG11. Tapos ang binili ko color white. Kaso hindi pa dumarating mga ka-DIY. So cable gland para, bakit ito yung ginagamit natin? Para pwede natin itong higpitan. Tapos hindi na makakapasok yung mga butike o kaya insekto sa loob ng ating devices for safety mga ka-DIY. So cable gland po yon. And then isa pa pala ay ito, grounding rod. Ito, grounding rod na nabili ko, galvanized lang to, 1 meter. Pero kung may budget kayo at saka pwede namang magkabit ng 10 feet or 3 meters na copper grounding rod, yun na lang yung bilhin nyo mga ka-DIY. Mas maganda yun kasi mas malalim, mas magiging mababa yung resistance nyo nun. So kailangan nyo din ng grounding rod. And then ayun na lahat ng kailangan natin para makapag solar setup kayo. So ayun ha, ilalagay ko yung mga link nito sa baba ng video. HDPE pipe, high density polyethylene, PB cable, twin core 4mm, yung ating breaker box or distribution box, at yung ating mga breaker SPD MTS, grounding cable, ito yung mga pang electrical sa loob ng bahay. So 10 AWG at yung ating DC cable. So DC cable, positive negative, at yung ating mga clamp at sa railing, sa cable gland. So yan lang naman yung makakailanganin natin. Makakapag solar setup na tayo mga ka-DIY. Makakabit na natin yan sa ating inverter at saka sa ating battery at solar panel. So wag nyo to kalimutan ha, ikakabit natin to actual. So abangan nyo yun, yung part 1 solar panel. Ay pwede na rin part 1 to no. Part 2, yung solar panel mga ka-DIY, kakabit natin. Part 1 din pala, i-wire natin yan mga ka-DIY. Actual wiring nito para isasalpak na lang natin. So lalagyan natin ng wire na sa loob yan mga ka-DIY. Yun na yung kasunod ng video na to. So yun lang muna mga ka-DIY. Maraming salamat and thank you for watching.